Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon tayo ay nasa 18 linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Cueto Family at Teresa Ferrer and Family. Ang mabilisang paggaling ni Virginia, Patrick at Gian Abadan, at para sa kaluluwa ni Wilfredo Jose Caliobello, Carmina Lardini, Ernesto Rosario Cornadas, Eugenia Pascual, Zion Gia Macabenta, Jaime Amployo, Cesar Badua, Jenny Ganzan, Rufo Jr. Ganzan, Andy Badua, Almeida Curtis, Efren Tombo, Father Peace, Father Chito, Benito Omasas, Palabiana Omasas, Silvestre Perfeccio Queen, Crispin Isabelo, Catalina Isguno, Gamaliel Isabelo, Eugenio Correcronia, Antonia, Regino, Jesus, Efepania, Nicolas, Francisco, Pamela Rodriguez, Ani Marie F. Yonco, Federico C. Umitig, Meliton Prieto, Soledad Prieto, at Cesar Bailon. Ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan ay patotoo sa walang hanggang pagmamahal niya sa atin. Subalit tinatanggap ba natin ang kanyang pagpapalang espiritual na hindi matutumbasan ng kahit na anumang luho ng daigdig? Patuloy ang paanyaya ni Jesus sa atin. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ni San Juan Maria ng Vianney, patron ng mga pari. Ipanalangin natin ang ating mga pari upang maging tapat sila kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Bilang panimula po ng ating misa, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo na sa 18 linggo sa karaniwang panahon. Kasabay nito, pinagdiriwang natin ang Saint Maria Vianney Sunday. Upang maging marapat, dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito. Manahimik tayo sa mandali at suriin natin ang ating mga sarili. Panginoon, Ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw lamang ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging hinahahabagan at pinagbibigyan upang ang tinatampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang. Sa gitna ng mga pagsuway natin sa kanya, di pa rin niya tayo pinapabayaan. Bagkus, lalo nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipit na mga bagay na animoy tinipid. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila. Ano kaya iyon? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos.
Ang kalmang na pagkain, pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang sa gala kung dumating. Inatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inahaw, sa kalabang niliit. Sa ikalawang pagbasa, pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutok din natin ng may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat nakita sa inyo'y ang baong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalgang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalgan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit.
sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Juan Maria Vianney ay patron pari. Ayon sa kwento, hindi siya magaling na seminarista. Nahihirapan siya ng mabuti. Pero sa bandang dulo ay naordinahan pa rin at na-assign sa isang maliit na lugar sa Pransya. Pagkatapos ay dinumog siya ng napakaraming tao para mamumpisal. At naging patron siya ng lahat ng mga pari. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo yung tungkol sa inordinahang 65 years old na. Nabalitaan nyo ba yun? Mga 2 years ago. Dati siyang seminarista, lang noong siya ay nag-aaral siya sa seminaryo at meron sigurong apostolate, bla bla bla. At doon sa apostolate niya, may nakila at na-in-love siya at nagpakasal siya at nagkaroon ng anak. At noong magkasakit ang kanyang asawa, bago siya mamatay, sinabihan siya, bumalik ka sa seminaryo. Stable na noon, essentially stable ang kanyang pamilya. Kaya nung mamatay yung kanyang asawa, hindi pa naman siya bumalik ka agad-agad. No, mga lumipas pa ang ilang taon. Pero realize na pabalik siya sa seminaryo. At yun nga, naordinahan siya ng halos senior citizen na. Nung nakaraang araw ay tinawagan ko siya. At magiging kasama namin siya upang mag-put up sa shrine, sa St. Therese Shrine ng Columbarium. Sila ang marunong tungkol doon. Yung mga bagay-bagay na kailangan para maipagawa yung Columbarium sa St. Therese Shrine. Noong mayroong inordinahan, sabi ng mga tao, sayang naman si Father, ang gwapo, ang bait pa, ang tangkad. Nung inordinahan ako, sabi lang sa akin, ang tangkad naman ni Father, hanggang doon lang. Mabait din pag minsan, pagtulog, bakit ganun? No? Unfair, no? Wala man lang ganung comment din. Nangihinayang ang tao, no? Kasi mabait, guwapo, matangkad, maputi. May mga ganung parang talaga di ba? No? At yung iba ba't ang nangihinayang? Di ba dapat pag para sa Diyos, dapat the best din? Di ba? Ba't nangihinayang ang tao? Ano pala, pag pangit, okay lang. Parang gano'n lang, Father, no? Grabe naman, Pag halimbawa, broken hearted, sige, magparang ka na lang, mga ganun ba? Grabe naman, huwag naman ganun. Parang kumbaga, tira-tira na lang ang kwan para sa simbahan. Para yan kasi walang love life. Hindi sinagot ng nililigawan, pare. Ang ganun. Nag-mother kasi walang nanligaw. Ano ba yan? Kawawa naman. Kawawa yung ganoon. Noong isa pang ordinasyon din, sa obispo, sa ordinahan, talagang pakadiin-diin niya sa ikaw. Sabi niya ganyan. Sabi doon sa binasa natin, pakainin mo ang tupa. Diba? Huwag mong kakainin ng tupa. Diba? Mabigat yun. Alagaan mo yung tupa. Huwag na huwag kang mambubusabos. Diyos ko, mabigat yun. Masakit yun. Hindi ba no? Para ba pinapaalala ng mabuti sa bagong orden. Diba? Hindi ganun kadali. Madalas ang tanong sa akin, mahirap ba, Father? Mahirap. Diyos ko, napakahirap magpari talaga. Laging mali ang pari, hindi ba? Pag mahaba ang homily niya, nabayan si Father, ang haba ng homily. Pag maiksi ang homily, nabayan si Father, di ba nag-prepare? Diba?
Father, ang aga naman ni Father. Pag late si Father, late naman si Father. Pag tama, ano ba yan? Tama. Sakto lang. Palaging mali ang pare. Di ba? Pag may kotse si Father, wow, sana all. Pag walang kotse, ano ba yun? Wala man lang kakotse-kotse. Pag may sakay na dalaga yung si Father, alam nyo na, di ba? Simula na ng chismis. Lalo na pag binata yung kasama ni Father. O, di ba? Totoo, no? O, kahit na matanda, ano ba yan? Pumapatol si Father ng... Diyos ko. Pag bata, no? May kaso yan. Di ba? Kaya yung isang congregation, bawal magsakay ng minor de edad sa kotse. Talagang yun ang kanilang rule. Bawal na bawal. Pag wala namang kasama, lungkot naman ang buhay ni Father, di ba? Pag niyaya mo kasama ang buong kumpento, ano ba yun, si Father, siya lang niyaya ko. Sinama lahat, ano. Wala. Kahit anong gawin ni Father, lahat mali. Kahit wala siyang gawin, mali pa rin. Di ba? Saan siya pipwesto? May sabihin siya, wala siyang sabihin, mali pa rin. Laging mali si Father. Kaya, mahirap ang buhay ng pare. Can you imagine ilang taon kang nag-aral? Tapos pagdating mo dun sa parokya, tatanungin lang sa'yo, Father, ano ang prosesyon natin? Kaliwa o kanan? Yun lang. Diyos ko, ang dami mong binasang aklat, yun lang palang tatanong sa'yo. Kaliwa o kanan prosesyon? Di ba? Ang hirap kaya. Buti ako, hindi na ako nag-aral ng Greek. Medyo madugo sa ilong uli yun. No? Yung Latin na nga lang, no? Medyo sumasabog-sabog na yung mga pan ko dyan. Brain cells ko. Greek pa kaya, ano, medyo mahirap yun. No? Medyo mahirap-hirap. At yung iba kasi pumasok ko sa seminary, mga 26 years old na ako. Medyo stable na yung mga nakapwesto na lahat ng utak ko niyan. No? Tapos magbabago ulit. Gusto masakit yan. No? Masakit. Pero ganun pa man, sabi nga nila, diba, kung di uukol, di bubukol, sa awa naman ng Diyos, nakalusot naman tayo, ginalingan naman natin. Kala naman nila talagang, mabait naman ako sa ordinahan na yan. Hindi. Grasya lang din ng Diyos. Hindi ba lang? Am I worthy? Of course not. Of course not. Hindi ako karapat-dapat. Very confident ba ako? Hindi rin. Hindi rin kasi actually natatakot na ako eh. Nung inordinahan ako, sabi ko iyak. Sobrang takot. Baka hindi ko kaya. Baka hindi ko, ano ang sasabihin ko? Anong alam ko, no? Hindi ako, mahihain po talaga ako. So of course, hindi kayo maniniwala. Ganyan naman talaga kayo sa akin. Totoo po, mahihain talaga ako. Kinaya ko lang talaga. Natututunan naman, di ba? Natututunan naman. It's a skill to speak before the people. So kahit pa paano, natututunan naman ako. Medyo lumalakas naman ang aking loob. Saka mag-ego ako. Ano ba, medyo ma-pride ako. No? Ayaw kong nanghihingi-hingi. Pero ngayon, sobrang kapal ko na talaga. Diyan sa shrine, kulang na lang talagang tumambling ako para lang mapansin pagkatapos ko. Nagtitik pa ako ngayon, alang-alang. Nagsimula ako nung nagka-pandemic, nag-live ako. Ay, ang daming tumulong. Totoo, no? Nakaipon ako ng umabot ako ng higit na 100,000 para makabili ng maraming bigas at naipamigay sa last assignment ko. Nakakatuwa din yung gano'n. No? Nare-realize ko na, this is not for me. Hindi ba? Hindi naman to para sa kung sa akin lang, Diyos ko, no? Ang dami ko na sarang sasakyan. Kaya lang, yung sasakyan na mayroon ako, hindi pa bayad. Kaya kakapalan mo kasi hindi naman sa'yo. Para sa simbahan, para sa mga tao. At saka, talagang yun ang pinasok mo din. Sabi nga sa Ilocano ulit, aganos ka bagi, alam niyo yan? Of course, hindi. Aganos ka bagi, katsi ka, nagpati. Parang sabi niya, sa Ilocano ito, magtsatsaga ka, magpakatawan, kasi nagpari ka. Kung hindi ka sana nagpari, hindi ka ganyan, di ba? Alam ko ba, pagkatapos akong maordinahan, ma-assign
Kala ko nga noon, Subic, no? Subic, medyo malapit sa Olongapo, magiging city boy na ako, no? Baka medyo puputi na ako ng konti. Hindi, ano ako, lalo akong nangitim sa shrine dahil sa bukid at saka sa fish pond. Binahak pa kami, Diyos ko. Buti dito, hindi ka babahain. Pero mahirap din dito pag medyo gumagalaw-galaw. Okay na rin doon, no? Okay na rin. Umapaw yung fish pond namin. Naka-stress. Pero nung isang araw nakita ko nandun pa naman sila. Napakiusapan naman, huwag naman kayong lalabas. Lumabas sa awa ng Diyos. Palaki pa lang sila ng palaki. Kulay orange yung tilapia namin. Mukhang kwan. Mukhang lapu-lapo. Mukhang dalagang bukid. Nakakita ka ng dalagang bukid. Ganun yung medyo malaki-laki na sila. Sana lumaki pa ng lumaki. Taturuan ko silang mag-tumbling. Parang penguin para pag may show sa attend kayo. But anyway, yun nga, sinasabi ko. Mahirap ang buhay ng pare. Pero, kahit isang araw hindi ako na-bored. I enjoyed at saka I enjoying my life. At masaya ako. Kahit na pag minsan nahihirapan ako, umiiyak ako. Na-try ko nang umiyak sa misa ilang beses. Sobrang pagod. Sobrang dismayado. Sobrang galit din. Iniiyak ko lang talaga lahat. Natatakot din ako. Na kinakabahan. Yung bang nung nakaraan yung itong mga unang buwan sa shrine. Diyos ko, Sabado na, iniswelduhan pag Sabado ng construction. Hindi ko na alam kung saan ako. Kung paano ako Siyempre, mahihiya ako sa mga nagtatrabaho, di ba? Kailangan din nila ng pera. Nag-recent, tinetext ko yung kaklase ko. Sabi ko, wala na akong pampasweldo. Sa awa naman ng Diyos, naman. Kaya pag minsan nagpapadala, inawa ang Diyos. Lumipas naman na, kaya nung natuto ako, huwag mo na muna action. Kasi nga, stress ako at saka pagod na pagod mag-isip kung paano makaka-produce ng pondo. Pero sa awa ng Diyos, sasaayos naman kahit paano mga bagay-bagay. Sinisimulan na namin ulit yung aming retablo. Nasimulan na nung pesta ng Berhen ng Lourdes ng Carmen. Meron na siyang retablo. Susunod naman yung retablo ni St. Therese at ng crucifix. Sana maayos lahat. Karoon kami ng bagong altar at saka ng bagong ambo. Hindi naman to na nagre-report lang ako. Sinasabi ko lang na enjoy ko yung buhay bilang pare. Nahihirapan. Pero ang totoo naman, hindi lang naman to buhay ng kayo rin may struggle. Alam ko yun. Hindi ko lang nararanasan. Pero mahirap din ang buhay ng may asawa. If you know what I mean. Pag sick din, di ba? Pag estudyante ka, gusto mo sana nagtatrabaho ka na. Pag nagtatrabaho ka na, gusto mo sana estudyante ka ulit. I'll tell you, hindi gano'n, marami tayong pwedeng reklamo sa noong bata ka, gusto ka na, no? Gusto mo, bata ka pa ulit. Tumatawag yung klase ko nung high school, feeling namin high school pa rin kami. Pero 40 na po ako, birthday ko ng Merkules, hindi naman kayo pumunta. Happy birthday, Father. Thank you. Thank you po. Nung 42 na po ako, no? So, matanda na pa. Life begins at 40, pero bata pa daw. Yung nagsasabi ng ganyan, syempre mas matanda sa akin. Pero yung mas bata sa akin, medyo matanda na talaga ako, 40 na. Pero yun nga, at saka masakit na rin ang likod ko pag nagbubungkal ng lupa, at saka naglinis kami nga ng baha, sumakit yung likod ko, no? Masakit na siya. But anyway, masaya naman po ang buhay. Lumalaki yung pamilya, tapos maraming struggle pa rin, maraming adventure, kumbaga, marami kang natututunan. Ganun sana ang buhay din ninyo. Huwag niyong tignan na para bagang miserable palagi. Mahirap, oo, aminin natin yun. Pero hindi may pinapakita sa atin ng Diyos at mayroon siyang paanyaya palagi na palagi tayong lumapit sa Kanya. Sapagkat ayon naman sa Ebanghelyo, hindi siya makakalimot, hindi siya magpapabaya.
Magbibigay siya ng sapat para sa ating lahat, para sa ating pangangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang ganda ng salmo, hindi ba? Panginoon ang nagbibigay ng pagkain, bumubuhay. Can you imagine? That is not only about food, that is about life. Not only at this moment, but eternal life. May God always bless us. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagmakasakit ni Poncio Pilato, ipinamos sa krus sa matayang nilibig, inawag sa kinaroonan ng mga yumaw, nang may katlang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rito at kung saan mabubuhay ang namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating Amang nasa langit, batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Idalangin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan at grasyang ating tinatamo sa banal na Eukaristya. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. May padamanawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at justisyang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa abot ng ating makakaya, matulungan nawa natin ang bawat isa habang tayo'y nasa gitna ng pagsubok, hatid ng salot na COVID-19. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa at naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng makabenta at ang pulong family. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po.
po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid o mapaghahain natin ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pag-aayos sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming isa ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, sa Diyos inyong puso at diwa. ipinalasa natin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ng kahit Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumilikha sa tanan. Ikaw ang nagtaktang magkaroon ng gabi at araw, hindi ng taginit at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis sa mga pagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisaot ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukalag ng kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu, ngayon banal na mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob ng maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, itanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, nilawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapaplod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling amin pang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome namin Obispo ang tanang kapalitan.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimugan. Kaawaan mo at paginabatid kaming lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng sila kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol. Kaysa ni San Maria Vianney at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipaglunawan namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin nating Ama, ang Diyos nating mapagkalinga. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, paglaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasaulang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Isu.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ikayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kami hindi mo pinagkaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po lahat ng may karawan ng Agosto. Lumapit lang po. Magsupo po yung hindi may birthday. Yung may birthday po ng August, lumapit lang po para sa pagbabasbas. Magsiyupo po kayo. Ama namin mga Panginoon, basbasan mo ang mga kapatid namin nagdiriwang ngayong buwan ng Agosto. Pagpalain mo silang lahat, sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo sila palagi, talawin mo sila sa lahat ng pangalip at sakuna. Patatagin mo ang kanilang panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Maging malakasawa ang kanilang pag-iisip, pangangatawan at kaluluwa. Maging masaya sana sila kasama ng kanilang mahal sa buhay habang patuloy silang naglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming tagapagligtas na nagpagpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. Happy birthday po ulit. Sumainyo. Kung mayroon. Uupo pa kami, tatayo. Higa muna. Hindi ko rin alam, wala akong alam. Kaya ba today? Happy birthday, Father. Okay. Thank you. Akala ko kung ano yun. Sige, salamat. Sama, pagdasal natin si Father Danny, magpapakas palalo siya upang patuloy tayong bigyan ng inspirasyon at pagkalinga. Okay na? At pagdasal nyo rin lahat ng mga napuntahan yung nagkumpisal kayo, napari, nagpakomunyon sa inyo. Maalala nyo man sila o hindi, alam nyo man ang pangalan nila, pagdasal nyo sila. Yung nagkasal sa inyo, yung nagbinyag sa inyo, pagdasal nyo kami mga pari. Lagi kaming mali. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga Panginoon ng Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, mag-ingat po kayo pagbaba, umaya kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.